Usapang Maris Racal at Anthony Jennings po tayo ngayon, pero hindi po ito pagmamarites. Ito po ay Data Privacy 101 para sa mga mahilig magmarites. Lalo na yung mga mahilig mag-share ng mga pribadong screen grabs. Unang-una, wag na wag po kayo mag-share ng mga personal na impormasyon ng ibang tao na wala pong pahintulot doon sa isang tao. Nung panahon po ni Mian Los Baños, ang batas dyan ay ang RA 4200, ang Anti-Wiretapping Law of 1965. Sa ilalim po ng wiretapping law, bawal ang pag-overhear, intercept at pag-record ng anumang komunikasyon na walang pahintulot ng kabilang partido. Sa mas makabagong National Privacy Act of 2012 o yung RA 10173, ang pag-share po ng personal na komunikasyon gaya po ng mga screenshots at screen grabs ay nasa ilalim po ng processing of personal information. Pwede lang po yung sharing na yan, basta po pasok sa mga ito. Pero medyo parang komplikado basahin, kaya simplihan po natin pa. Ito po ang advisory na nilabas ng National Privacy Commission nitong November 2020, mga mas malinaw po na patakaran, lalo na dyan sa mga screen grabbing na yan. As a general rule, pagdating po sa mga screenshots, sa mga text messages at email, hindi po dapat ito pinakakalat ng walang pahintulot ng lahat po ng partido. Malinaw po yan. Pakausapit po yan, hindi lang Data Privacy Act ang kalaban ninyo, pero pati libel at slander na may added penalty pa ng cybercrime law. Pero ito po, ang sabi po ng ng National Privacy Commission, kung hindi naman ma-identify ang mga partido sa isang screen grab, maaaring hindi na po ito saklaw ng data privacy law kasi wala na pong privacy nilalabag. Halimbawa, kung ang pinakalat lamang ay ang mismong conversation at binura ang mga pangalan at yung identity ng mga nag-uusap at wala pong paraan para malaman kung sino ang mga partidong nag-uusap, abay maaari pong makaiwas sa habla ang nagsishare. Importante pong tandaan yan, alamin po kung ano ang hindi nino maaaring isa publiko. Meron mga lehitimong exception sa batas na ito. Halimbawa, maaaring gamitin ang screenshot sa isang kasong kriminal bilang documentary evidence po. Nasa ilalim po yan ng revised rules of court. Kaya't ang payo ng ilang abogado, gaya po ni Attorney Jess Falsis, kung gusto mong gantihan ang nanloko sa iyo, wag po basta-basta ipopost sa social media ang mga private conversations dahil baka po kayo pa ang sumabit yan. Sa halip, kung kailangan man, magsampa na lamang ng kasong violation ng VAUC o yung Violence Against Women and Their Children Act at gamitin pong ebidensya ang mga screen grabs na ito sa korte. Tandaan na ang VAUC Act ay saklaw po pati ang panloloko ng mga kasintahan sa ilalim po ng psychological trauma. At pag nilabas na po itong mga screenshots sa korte, abay maaari na po itong kumalat ng walang sabit. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.